Sa bawat pagtatapos ng misyon, nagbabakasyon lang si Captain Thiago Salazar na mula sa Air Force ng bansa para makapagliwaliw. Pero sa sunod niyang leave, hindi niya matanggap na pumanaw na ang bunso niyang kapatid na si James dahil sa isang aksidente. Gustong maghanap ni Thiago ng masisisi. Kaya hinanap niya si Andrea Aguas, ang babaeng kinahumalingan ng kanyang kapatid bago ito pumanaw. Ngunit sa pag-alam ni Thiago sa katotohanan, paano kung mukhang manananggal pala ang kanyang masumpungan sa isla? Siya na may dunong sa himpapawid. Kaya kayang matalo ang isang babaeng maaaring sa kanya ay sumungkit. Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang kwento. Captain, may tawag po kayo. Napahinto si Thiago Salazar sa pagpirma ng mission report. Bahagya siyang napakunot noo habang inaabot ng kasamahang sundalo ang kanyang cellphone. Hindi siya madalas makatanggap ng tawag habang nasa operasyon, lalo na kung personal. Isang mabigat na kutob agad ang gumapang sa kanyang dibdib. Salamat! Pagkasulyap niya sa screen, pangalan ng kanyang ate ang bumungad. Ate Melody? Agad niyang sinagot ang tawag. Ate, bakit bigla kang napatawag? Alam mo naman na nasa misyon ako. Sa kabilang linya, puro hikbi ang narinig niya. Thiago, ate, anong nangyari? Hindi agad ito nakasagot. Tanging mahinang pag-iyak lamang ang naririnig niya. Habang tumatagal ang katahimikan, lalo lamang bumibigat ang pakiramdam ni Thiago. Pakiramdam niya may kung anong masamang balita na naghihintay sa kanya. Sabihin mo na, ate. Medyo inis na sambit ni Thiago at napasandal ng kaunti sa fighter jet na pinalipad niya kanina. Si James, na-aksidente siya. Napatayo si Thiago ng tuwid. Nasaan siya? Dalhin niyo sa ospital. Hindi pa rin sumasagot si Melody. Lalong lumakas ang pag-iyak nito. Thiago, wala nang kapatid natin? Parang may sumabog sa loob ng kanyang tenga. Unti-unting nanghina ang pagkakahawak niya sa cellphone habang nanlalabo ang paningin. Kahit sanay siyang makakita ng kamatayan sa bawat misyon, ibang sakit pala kapag sariling kapatid ang pinag-uusapan. Hindi, mahina niyang bulong. Hindi pwede. Paanong mamamatay? Marami pang pangarap ang kapatid natin. Hindi siya pwedeng basta nalang mamatay. Thiago, wala na siya. Na-aksidente talaga siya sa car accident. Nahulog sa bangin. Nanigas lamang siya habang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip niya ang sinabi ng kanyang ate. Wala na si James. Wala na ang bunsong kapatid nila. Ilang linggo ang lumipas. Pagkatapos ng mga kailangan gawin, tahimik na naglakad si Thiago sa hallway ng Air Force Headquarters. Suot pa rin niya ang kanyang flight suit habang bitbit ang helmet. Hanggang mga sandaling yon, hindi pa rin siya nakapunta sa puntod ni James. Hindi siya pinayagang umalis roon. Nasa kalagitnaan sila ng classified operation na walang sino man ang maaaring basta umalis. Kahit gustong-gusto niyang umuwi, wala siyang nagawa kundi lunukin ng sakit. Sanay siyang unahin ang tungkulin. Pero sa unang pagkakataon, kinamuhian niya yon. Captain Salazar! Napalingon siya sa commanding officer. Nakapag-file ka na ba ng leave? Yes, sir. Tumango ang opisyal bago siya tinapik sa balikat. Go home. Alam naming marami ka ng maibibigay na dinadala. Habang naglalakad palabas ng headquarters, napatingala siya sa kalangitan. Dumaraan ang mga fighter aircraft na ilang taon na rin niyang minahal bilang pangalawang tahanan. Mahal niyang pagiging sundalo. Pero ngayon, mas gusto muna niyang maging kapatid. Mahabang biyahe ang tinahak niya pa uwi. Habang pinapaandar ang kanyang motor, isa-isang bumabalik ang alaala ng kanilang pamilya. Anak si Thiago sa labas, hindi kailanman itinuring na tunay ng kanilang ama. Ang lalaking yon, sperm donor lang ang naging ambag sa buhay niya. Mas madalas pa ang sapak kaysa yakap na natatanggap niya. Mas madalas ang mura kaysa papuri. Noong bata pa si Thiago, halos araw-araw niyang hinihintay kung anong dahilan na naman para mapagbuhatan siya ng kamay. Hindi niya maintindihan noon kung bakit parang kasalanan niyang ipinanganak siya. Ngunit sa kabila ng lahat,
Mayroon pa rin siyang 2 taong naging tahanan niya. Ang kanyang mga kapatid na sina Melody at James. Uuwi ka na, Tiago? Tanong ng kanyang ate. Oo ate, makikitulog muna ako sa inyo. Sagot niya habang nasa loob ng convenience store sa may gasolinahan. Okay, ipapahanda ko ng kwarto mo rito. Mag-ingat ka sa biyahe, Ayoko mawalan pa ng isang kapatid. Sambit pa ni Melody sa kabilang linya. Bahagyang natawa si Tiago. Sorry, pero malakas ako, ate. Huwag mo akong yabangan porque captain ka na dyan sa Air Force. Nag-aalala pa rin ako bilang ate mo. Bahagya siyang napangiti. Ano bang gustong pasalubong ng mga pamangkin ko? Ang mga ito ang dahilan kung bakit pinilit niyang bumangon sa bawat araw. Hindi man sila lumaki sa perpektong pamilya. Pinili nilang maging pamilya sa isa't isa. 6 na taon na rin naman kasing patay ang kanilang ama dahil sa malubhang sakit. Wala siyang naramdamang lungkot noon. Hindi siya nagsisi sa naramdaman niyang kawalan. Ang tanging pinagsisisihan niya ay hindi na nito nabigyan ng pagkakataong humingi ng tawad. Hindi na rin yun mahalaga ngayon. Patay na ang ama nila. Pero ngayon, pati si James ay maagang nawala sa kanila. Napapikit si Tiago. Pakiramdam niya ay isa na namang bahagi ng buhay niya ang tuluyang nawala. Pagsapit niya sa bahay ng kanyang ate, agad siyang sinalubong ng masasayang sigaw ng mga pamangkin. Tito Tiago! Tito! Napangiti si Tiago. Lumuhod siya upang yakapin ang mga bata. Ang lalaki na ninyo! Miss ka na namin, Tito. Sabi ni Mami may pasalubong ka po. Inilabas niya naman agad ang mga dala. Siyempre naman, ako pa ba? Spoil na spoil kayo sa akin. Miss ko rin kayo. Kahit papaano ay gumaan ang dibdib niya. Maya-maya lamang ay lumabas si Melody. Nang magkatinginan sila, wala ni isa sa kanilang agad na nagsalita. Lumapit si Melody at mahigpit siyang niyakap. Umuwi ka rin? Sorry ate, wala ako ng burol at libing ni James. Ikaw tuloy ang nag-asikasa ng lahat. Mahigpit niyang ibinalik ang yakap. Hindi ako nakauwi. Unti-unting napaiyak si Melody. Hindi man lang kita nakita sa burol. Alam kong gusto mong umuwi. Nasa mission kami nun, classified operation. Hindi ako pinayagang umalis kahit ilang beses akong nag-request. Pero hanggang ngayon, kinakain pa rin ako ng konsensya. Hindi ko man lang nakita si James. Nang sumapit ang gabi, tahimik silang nakaupo sa veranda pagkatapos kumain. Mahangin ang paligid at tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Biglang nagsalita si Melody. Si James, bago siya mamatay, paulit-ulit siyang pumupunta sa Masasa Island. Napakunot noo si Tiago. Masasa? Bakit? Huminga ng malalim si Melody. Sa tingin ko, may babaeng gusto rin si James. Andrea Aguas ang alam kong pangalan ng babae. Na-curious ako kasi wala naman siyang binabanggit. Lagi ko siyang tinatanong. Sobrang maliliit na detalye lamang ang binibigay niya sa akin. Kapag tinatanong ko kung may girlfriend ba siya, ngingiti lang. Napailing si Melody. Kala ko nung una, simpleng bakasyon lang. Pero paulit-ulit siyang bumabalik doon. Halos buwan-buwan, hanggang sa napansin ko, iisa lang talagang dahilan. Nanliligaw siya ron sa kung sino mang Andrea na yon. Bumaha ang pagtataka kay Tiago habang pinapakinggan ng kapatid. Wala talaga siyang gaanong alam sa mga ito. Matagal na rin kasi, simula nang umuwi siya sa kanilang tahanan. May kanya-kanya na talaga silang buhay. Sinagot ba siya? Tanong pa ni Tiago. Umiling si Melody. Hindi, lagi raw siyang binabasted. Pero matigas ang ulo ng kapatid natin. Kapag nabasted, uuwi. Ilang araw na hindi lalabas sa kondo niya. Maglalasing, magpa-party. Pagkatapos ng ilang araw, babalik na naman sa isla at susubok na naman sa Andrea na yon. Sabi ko nga, tigilan eh. Bata pa siya. Marami pa siyang makikilalang babae. 21 years old pa lang siya. Sabi ko mag-focus na lang siya sa pag-aaral. Like, mag-take siya ng master's degree para may pagkaabalahan. Ay, ayaw makinig sa akin. Kaya pinabayaan ko na lang. Pero, ito nga ang nangyari. Na-aksidente naman siya. Napailing si Tiago. Natahimik silang dalawa at natulala. Hindi niya akalaing ganun pala kamahal ng kapatid niya ang isang babaeng hindi man lang niya nakilala. Maya-maya'y muli siyang nagsalita. Dumating ang Andre na yon sa burol o sa libing? Wala. Hindi siya pumunta. Hindi rin siya nagpakita.
Ni hindi ko nga alam kung alam ba niyang patay na si James. Wala kaming paraan para ipaalam. Nilarawan niya wala kami. Ayaw ipakita ni James noon. Tapos ang cellphone ni James, mukhang nawala niya sa kung saan bago ang aksidente. Kasi wala naman sa mga gamit niya. Lasing kasi siyang nag-drive at baka nahulog na sa kung saan. Wala kaming alam tungkol sa Andrea Aguas na yon. Kapag tinitingnan namin sa social media, ang daming lumalabas at parang wala naman doon. Lugar lang ang alam namin. Na yun nga, sa isla nakatirang babaeng kinahuhumalingan ni James. Ramdam ni Tiago ang unti-unting pag-init ng kanyang dugo. Kung mahalagang tao si Andrea sa buhay ni James, bakit hindi man lang ito nagpakita? Kung alam nitong namatay ang kapatid niya, paano nito na kayang hindi pumunta? Hindi niya mapigilan ang sarili na mag-isip ng kung ano-anong posibilidad. Marahil ay wala talagang pakialam ang babaeng yon. O marahil may dahilan na hindi pa nila alam. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Ate, leave ko ngayon. Medyo mahaba-haba. Tumango si Melody at bahagyang napangiti. Magpahinga ka kung ganon. Hindi ako magpapahinga. Diretso siyang tumingin sa malayo. Pupunta ako sa Masasa Island. Hanapin ko si Andrea Aguas. Tiago, umigting ang kanyang panga. Gusto kong malaman kung sino ang babaeng kinahuhumalingan ng kapatid natin. Hindi ako mapanatag hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Hindi ko alam kung galit ba ako sa kanya o gusto ko lang maintindihan. Pero kailangan kong makita ang Andrea na binabalik-balikan ni James dun sa isla na yon. Sa mga mata ni Tiago, nandun ang matinding determinasyon. Karapatan naman siguro niya na mapuno ng kuryosidad kung sino ang babaeng minamahal ni James para magpabalik-balik doon. Ang aga mo namang dadalaw sa puntod niya, sambit ni Melody kinabukasan. Inabot nito sa kanya ang mga bulaklak na ini-arrange. Gusto kong tumambay doon. May mga asikasuhin din ako, kaya kailangan maaga ate. Sinuot niya ng helmet at sumakay ng motor. Nang makarating sa sementeryo, pumasok agad siya at nakita ang puntod ni James doon. Nilapag niya ang mga dalang bulaklak at nagsindi na ng kandila. James Salazar, basa ni Tiago sa nakaukit na pangalan. Unti-unti siyang lumuhod. Ipinatong niya ang isang kamay sa malamig na lapida. Ngayon lang niya tunay na nararamdaman na wala na nga ang bunso nilang kapatid. Hindi na babalik si James. Alam mo, mapait siyang napangiti. Hindi ko akalaing mauuna ka pa sa akin. Ako tong nasa field ng trabaho. Tahimik ang paligid. Ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang pagsasalita na para bang naririnig siya ng kapatid. Ikaw pa naman ang pinakamaingay sa ating tatlo. Tapos ngayon, ako na lang ang nagsasalita. Napabuntong hininga si Tiago. Pakiramdam niya'y katawa-tawa na nakikipag-usap siya sa hangin. Pero wala na siyang ibang paraan. Maraming taon siyang hindi naging expressive sa nararamdaman. Bilang sundalo, natutunan niyang itago ang emosyon. Ngunit sa harap ng puntod ni James, hindi niya na talaga mapigilan. Kung nakikinig ka man, sana alam mong galit ako sa'yo. Bakit ka naging humaling sa isang babaeng paulit-ulit kang tinatanggihan? Napailing siya habang napapangiti ng mapait. Naalala niya ang mga sinabi ni Melody kagabi. Hindi niya maintindihan. Hindi yun ang James na kilala niya noon. Ano bang meron ng babaeng yun? Kung hindi ka na lang sana pabalik-balik sa Masasa, baka buhay ka pa ngayon. Baka kasama pa kita ngayon. Baka nag-aaway pa tayo tungkol sa kung sino ang magbabayad ng pagkain kapag lumabas tayong magkakapatid. Napatawa siya ng mahina. Ngunit mabilis ding nawala ang ngiti na yon. Pupuntahan ko siya. Si Andrea Aguas na kinabaliwan mo. Gusto kong makita kung sino bang babaeng nagpabago sa'yo. Gusto kong malaman kung bakit hindi mo siya makalimutan. At higit sa lahat, gusto lang talaga ni Tiago na may masisi. Alam niyang hindi tama. Alam niyang aksidente ang nangyari. Walang nagsabing kasalanan ni Andrea ang pagkamatay ni James. Pero mas madaling magalit kapag may mukhang pwedeng ituro. Mas madaling lunukin ang sakit kapag may taong pwedeng sisihin. Huminga siya ng malalim bago marahang tumayo. Huwag kang mag-alala. Malalaman ko rin ang buong kwento. At kapag wala talaga siyang pakialam sa'yo, hindi ko hahayaang basta na lang matapos yun. Tahimik siyang tumalikod. Hindi niya alam kung galit ba talaga ang nararamdaman niya o desperasyon lamang na punan ang kawalan ng kapatid.
Bandang hapon, matapos ang ilang lakad at paghahanda para sa biyahe, napadpad si Tiago sa isang bar na dati na niyang pinupuntahan tuwing nakakakuha siya ng leave. Hindi na yon bago sa kanya. Sa tuwing natatapos ang trabaho, naghahanap siya ng paraan para ilabas ang pagod at bigat ng isip. Minsan ay inuman lamang kasama ang mga dating kakilala. Minsan naman ay hahanap ng babaeng game lang din sa simpleng one-night stand. At kapag sumasapit ang umaga, aalis siyang na parang walang nangyari. Hindi siya kailanman nangako ng relasyon. Hindi rin siya nanghingi ng pangako. Para sa kanya, mas madali ang ganun. Walang obligasyon, walang masasaktan kapag dumating ang araw na baka hindi na siya makauwi mula sa isang misyon. Mag-asawa ka na, puro ka nalang laro sa babae. Sambit minsan ng kanyang ate. Baka mamaya may nabuntis ka na. Bahagya siyang natawa. Siyempre wala. Maingat ako sa mga ganyan ate. Alam mo ang stand ko dyan. Ayoko mag-asawa. Okay na sa akin na committed ako sa mga fighter jets sa trabaho. Umismid naman ang kanyang kapatid. Sus, maghahanap ka rin. Inuuna mo lang talagang trabaho mo. Pero baka hindi mo pa rin talaga nakikita ang para sa'yo. Kapag nakita mo na at nagkukumahog kang magpakasal, talagang tatawanan kita, Captain Thiago Salazar. Hindi mangyayari yan, ate. Habang hawak ang baso ng alak, napatitig siya sa refleksyon ng sarili sa salamin. Hindi niya matandaan kung kailan siya huling naniwala sa pag-ibig. Marahil noong bata pa siya, bago sila wasakin ng ama nila na puro pananakit ang alam. Lumaki siyang iniisip na ang pagmamahal ay laging may kapalit na sakit. Kaya mas pinili niyang huwag nang magtiwala. Hindi rin pinangarap ni Tiago na magkaroon ng asawa. Lalong hindi niya pinangarap magkaroon ng anak. Sa trabaho na mayroon siya, bawat misyon ay maaaring huli na. Ayaw niyang may taong may iwan na naghihintay, mas ligtas na mag-isa. Kinabukasan, maaga siyang bumiyahe. Malamig ang simoy ng hangin habang binabaybay niya ang mahabang kalsada gamit ang kanyang motor. Nang makarating siya sa pantalan, nakahinga siya ng maluwag nang payagang maisakay ang kanyang motor sa ferry. Ingat na lang siguro, baka mahulog sa dagat, sambit ni Tiago. Tumawa ang isang tauhan ng ferry. Huwag kang mag-alala, boss, kaya yan, batak na kaming maglipat ng motor sa ferry. Isa-isa nang nagsisakayan ang mga pasahero. Nang okay na, umandar na ang ferry. Tahimik siyang sumandal sa railing ng barko. Habang papalayo sila sa pantalan, napatingin siya sa malawak na dagat. Bakit kaya bumabalik-balik si James sa isla na yon? Ano bang meron sa babaeng nagustuhan nito ron? Bigla siyang nakaramdam na may dumaan sa likuran niya. Napalingon si Tiago, lalo pa at hindi nakaligtas sa ilong niya ang mabangong halimuyak ng dalaga. Isang babae ang nakatayo malapit sa kabilang railing. Mahaba ang buhok nito na nililipad ng hangin. Simple lamang ang suot nitong blouse at mahabang palda. Nagpapakita ng kaunting tiyan. Nang makita niya kung gaano kaganda ang balakang nito at napaka-flat ng tiyan, bigla siyang napalunok ng mariin. Taga-isla yan. Huwag kang maakit ng ganyan. Saway ni Tiago sa sarili. Mukhang conservative at bata pa. Hindi ganyan ang mga papatol sa gusto mong setup. May hawak itong isang pusang kalmado lang din na nakatanaw sa dagat. Napakurap si Tiago. Hindi na naman mapigilan ang pagtitig. Ano ba tong babae na to? Diwata? Hindi yon ang klase ng babaeng karaniwan niyang napapansin. Wala itong mapang-akit na ayos. Tahimik lamang itong nakatayo, pero kakaiba ang presensya nito. Mingming? Lambing nito sa itim na pusa. Uuwi na tayo. Excited ka na? Hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi niya maalis ang tingin. Marahil ay dahil sa payapang ekspresyon nito. O baka dahil sa parabang hindi ito naaabala sa mundong magulo sa paligid. Napangiti siya ng bahagya. Mukhang maraming magaganda sa isla na yun . Kaya ba balik ng balik si James? Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ang babae. Napapailing pa rin siya sa sarili. Ano bang ginagawa ko? Hindi naman siya basta-basta natitigilan sa isang tao. Ngunit sa buong biyahe, kusa na lamang bumabalik ang tingin niya rito. Sa pakikipag-usap pa lang nito sa mga tauhan ng ferry, alam niyang lokal ito sa isla at hindi turista.
Bibili raw po ng pusit si tita sa mga tourist. May huli ba raw po ang kapatid ninyo? Tanong ng babae. Sumagot naman ang tauhan. Nako, mahirap maghanap ng pusit ngayon. Hindi na tagpusit, ineng. Hindi niya namalayan. Malapit na pala silang dumaong. Nagkaroon ng kaunting abala sa pagbaba ng mga gamit at motor niya. Ilang minuto rin ang lumipas nang tuluyan ng makababa. Mabilis niyang hinanap ng tingin ang babaeng nakita niya sa ferry. Ngunit wala na ito. Sir, okay ng motor ninyo. Sambit ng tauhan. Salamat. Napalingon siya sa kaliwa, sa kanan, hanggang sa natanaw niyang may isang tricycle na papaalis. Sa loob, bahagya niyang nasilayan ang mahabang buhok ng babae at ang pusang nasa kandungan nito. Hindi man lang niya nakita ang mukha ng maayos bago ito tuluyang nawala sa kanyang paningin. Napamura bigla si Tiago. Sa sobrang ganda, parang babae sa panaginip ang itsura. Napabuntong hininga siya. Bigla siyang nanghinayang. Hindi naman niya kilala ang babae. Hindi rin naman sila nag-uusap. Pero pakiramdam niya, may kung anong hindi niya maipaliwanag. Napailing si Tiago sa sarili. Hindi ako naparito para maghanap ng babae. May misyon ako. Aalamin ko kung sino si Andrea Aguas. Yun ang pangalan na paulit-ulit na umiikot sa isip niya. Maya-maya pa ay may lumapit na lalaking nasa 50 taong gulang. Captain Tiago Salazar po ba? Tumango naman siya. Napangiti agad ito. Ako po si Mang Ruben. Ako ang may-ari ng transient house na tutuluyan ninyo. Halina po kayo. Ngumiti ng magalang si Tiago. Salamat. Habang sinusundan ang sasakyan ni Mang Ruben, naisip niya na naman ang magandang babae sa ferry. Maliit lang ang isla, kaya alam niya na baka hindi yon ang huli nilang pagkikita sa isla ng Masasa. Huminto sila sa harap ng isang 2 palapag na transient house. Kaagad na bumaba si Tiago habang pinagmamasdan ng paligid. Malinis ang bakuran, maraming halamang namumulaklak, at sa likuran ng bahay ay tanaw ang malawak na dagat na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Napangiti siya ng bahagya. Hindi niya inasahang ganun kaganda ang lugar. Tahimik, presko, at mukhang kahit papaano ay makakapagbakasyon siya. Captain, dito po tayo! Nakangiting sambit ni Mang Ruben. Napalingon siya kay Mang Ruben na may bitbit na isa sa kanyang mga bag. Salamat. Tiago na lang po, Mang Ruben. Huwag na po ganyan. Nako nakakahiya po yun. Mabuti nga at nirefer ng kaibigan ninyo ang transient house namin. Pwede po kayong umakyat. Nasa 2nd floor po ang kwarto. Mas maganda po ang tanawin doon. Tumango si Tiago bago sumunod dito. Pagpasok niya sa silid, agad siyang lumapit sa balkonahe. Mula roon ay kitang-kita ang bughaw na dagat na tila walang katapusan. Marahang humahampas ang mga alon sa dalampasigan, habang ang hangin ay may dalang amoy ng alat at sariwang mga damo. Muling nagsalita si Mang Ruben. Simple lang po ang isla namin pero maganda ho rito. Wala pa kaming malalaking hotel pero tahimik naman at safe na safe po ang lugar. Mababait pa po ang mga tao. Bahagyang ngumiti si Tiago. Naglakad si Mang Ruben patungo sa maliit na mesa sa loob ng silid. Kapag kakain po kayo, sabihin lang po ninyo. May mga lutong bahay kami. Kung gusto ninyo ng sariwang isda, alimango, hipon o pusit madaling makakahanap. Kami naman po ng mga anak ko ang bahala. May menu po rito, sabihin nyo na lang. May mga bangka ring pwedeng rentahan at kung mahilig kayo sa adventure, may snorkeling, free diving, island hopping at cliff jumping. Tahimik na nakinig si Tiago. Hindi naman talaga siya nagpunta roon para magbakasyon. May dahilan siya at hinahanap na babae. Pero naisip niyang wala ring mawawala kung susubukan niyang kilalanin muna ang isla. Sige, sambit ni Tiago. Kapag nakapagpahinga ako, baka subukan ko rin. Napangiti si Mang Ruben. Sige ho, nandito naman ho kayo ng ilang linggo. Mas masarap maglibot kapag hindi nagmamadali. Mag-e-enjoy po kayo. Tamang-tama rin kasi sa Biyernes, pista na ng San Juan. Tumango na lang ulit si Tiago. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ho ako. Pagkaalis ni Mang Ruben, ay muling lumabas si Tiago sa balkonahe. Tahimik niyang pinagmasdan ang dagat. Simple lamang ang isla. Hindi pa yon gaanong maunlad. Wala pang malalaking gusali, wala ring maraming sasakyan. Ngunit marahil yon ang dahilan kung bakit may kakaibang ganda ang lugar. Pakiramdam niya ay mas mabagal ang pagtakbo ng oras doon.
Sino ba talaga ang binabalikan mo rito, James? Kinabukasan, maaga siyang nagising. Matapos ang simpleng almusal ay sinubukan niyang maglibot sa isla. Nag-snorkeling siya, sumakay ng bangka, at naglakad sa mabuhanging dalampasigan. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mga batang masayang naglalaro sa tabing dagat, habang ang mga mangingisda naman ay abala sa pag-aayos ng mga lambat. Napansin niyang halos magkakakilala ang lahat. Nagbabatian, nagtatawanan at nagkukwentuhan. May ilang turista pero kaunti lamang. Siguro dahil hindi nagaanong peak season at liblib pa rin talaga ang isla. Kuya Pogi, bili ka na ng bracelet sa amin. Nakangiting alok sa kanya ng bata. Napangiti siya at tumingin sa mga binibenta nito. Ikaw ang gumawa? Apo, saka po ate ko. Saka ito rin pong mga bag, bili na po kayo. Pangregalo sa girlfriend. Mahina siyang tumawa. Wala naman akong girlfriend, pero sige, bibili pa rin ako. Bumili siya ng bag para kay Melody. Ilang bracelet din para sa kanyang mga pamangkin. Salamat kuya, ang dami mo naman pong binili. Napangiti ulit si Tiago at kumuha ng 1,000 sa wallet. You're welcome. Keep the change. Magmerienda ka. Agad na nagliwanag ang mga mata ng bata. Salamat po. Wow, pogi ka na. Mabait ka din po. Pagsapit ng gabi, bumalik na si Tiago sa transient house. Habang kumakain ng inihaw na isda at mainit na kanin, naisip niyang panahon na para simulan ang tunay niyang pakay. Mang Ruben, tawag niya. Bakit ho, Captain? Mataman niya itong tiningnan. Iniisip kung dapat niya bang itanong yon. May kilala po ba kayo na Andrea Aguas? Andrea Aguas? Opo, kilala ko. Bakit niyo ho na itanong? Pinag-isipan muna ni Tiago ang isasagot. Hindi pa siya handang sabihin ang buong katotohanan. May kutob siyang baka kumalat agad ang balita sa maliit na isla. May kaibigan po kasi ako nakakakilala sa pamilya ng mga Aguas. Kaya ganun, nabanggit lang ang pangalan. Kaya na-curious ako. Pero hindi ko naman po talaga sila kilala. Baka sakaling makilala ko rin. Tumango si Mang Ruben. Ganun pala. Oo, kilala ko sila. Nandun sila sa bandang Silangan. Doon ang bahay ng mga Aguas. Tumango-tango si Tiago. Inaasahan niyang ganoon kadaling makakahanap ng impormasyon. Lalo pa at maliit ang isla. Matagal na ho ba silang nakatira dito? Tanong pa ni Tiago. Matagal na. Mula ninuno pa nandito ng mga Aguas. Isa sila sa mga kilalang pamilya rito. Mararangal ang mga yan. Noon ang mga yan ang pinakamayaman dito. Pero ngayon naghirap na. May mga lupa rin naman pero hindi na gaya ng dati. Ang bahay nila, luma na rin pero maganda at malaki pa rin. Tumango na lang siya. Hindi muna siya nagbigay ng anumang reaksyon. Kung gusto ninyo may tuturo ko bukas. Ngumiti si Mang Ruben. Pero wag mo na lang banggitin na kilala ko sila. Baka kasi magtaka sila. Ang kaibigan ko lang bumanggit sa kanila. Oho, walang problema. Ginagawa ring transient house ng mga yun ang bahay nila kasi maraming kwarto. Ang mga tita nag-aasikaso. Baka kaya kilala rin talaga ang mga Aguas. Tumango na lang siya. Oo, may isa akong kaibigan na doon din tumuloy ng magbakasyon dito. Kaya naman pala. Sagot ni Mang Ruben, sabay tawa. Kinabukasan, maaga silang bumiyahe gamit ang motor ni Tiago. Habang binabaybay nila ang makipot na kalsadang napapalibutan ng mga puno ng niyog, napansin niyang lalo pang gumaganda ang tanawin. May mga batang kumakaway habang dumaraan sila. May mga matatandang nakaupo sa labas ng bahay at nagkukwentuhan. Habang tumatakbo ang motor, biglang nagsalita si Mang Ruben. Kapten, magagandang lahi ng mga Aguas. Bahagyang napakunot noo si Tiago. Talaga? Oo, lalo na yung magtita. Marami nga nanliligaw. Baka liligawan nyo rin. Napangiti si Mang Ruben na tila ng aasar. Samantalang si Tiago ay bahagyang nainis. Hindi dahil sa biro, kundi dahil sa naalala niyang si James. Marami palang nanliligaw. Kaya pala paulit-ulit na nabibigo ang kapatid niya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit lalo lamang siyang nakakaramdam ng inis. Kung hindi sana nagpumilit ang kapatid niya, baka buhay pa ito ngayon. Hindi, maikli niyang sagot. Hindi ako naparito para manligaw ng kung sinong babae.
Napakamot sa ulo si Mang Ruben. Pasensya na, nagbibiro lang ako, Kapitan. Maya-maya ay huminto sila sa isang bahagi ng kalsada. Captain, dito na banda. Diretso lang, makikita niyo ang bahay nila. Tumango si Tiago. Maraming salamat. Titingnan ko lang saglit. Pero mag-iikot na lang muna ako. Magpapahangin. Baka hapon na ako bumalik. Bumaba na ito ng motor. Salamat po sa pagsabay sa akin. Siya nga ho pala. Ano po ang gusto niyong hapunan? Kahit ano na lang, basta sinabawan. Pagkaalis ni Mang Ruben, dahan-dahan niyang pinaandar ang motor. Hindi siya dumiretso agad sa bahay. Inikot muna niya ang ilang bahagi ng isla. Pinagmasdan ang mga taniman, dalampasigan at maliliit na tindahan. Sinusubukan niyang maging kalmado. Ayaw niyang magpadalos-dalos. Hindi niya kilala ang mga taong pupuntahan niya at wala siyang karapatang basta na lamang manghusga. Ngunit habang papalapit ang hapon, kusa na lamang bumigat ang kanyang dibdib. Sa wakas, narating niya ang bahay ng mga agwas. Tahimik niyang pinagmamasdan ang bahay. Dito siguro tumuloy ang kapatid ko nang magbakasyon dito. Kaya nakilala niya ang Andrea na yun. Saktong biglang bumukas ang bintana sa ikalawang palapag. Bahagyang natigilan si Tiago. Teka, siya yun na. Ang babaeng maganda rin sa ferry. Mahaba pa rin ang buhok nito na bahagyang nililipad ng hangin. May banayad ng ngiti sa labi, habang tila may kausap sa loob ng silid. Sa liwanag ng hapon, para itong naging bahagi ng tanawin. Simple, payapa, at halos hindi maihiwalay sa kagandahan ng paligid. Hindi na malaya ni Tiago na ilang segundo na pala siyang nakatitig at napapalunok. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Ano bang ginagawa ko? Hindi siya naparoon upang pagmasdan ang ganda ng isang babae. Naparoon siya upang alamin ang katotohanan. Pero wag mong sabihin siya si Andrea Aguas na kinahuhumalingan ng kapatid ko. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. May bahagi sa kanyang humahanga sa payapang anyo nito. Ngunit mas nangingibabaw ang alaalang paulit-ulit na binigo ng babaeng yon ang puso ng kanyang kapatid na si James. Ano? Sa gandang yan, nahulog ang kapatid ko? Inis niyang tanong. Habang nakatingin pa rin sa bahay, may isang pick-up ang huminto sa tapat. May bumabang binatang maayos ang bihis. May dala itong napakalaking bouquet ng pulang rosas. Diretso itong naglakad papasok sa bakuran. Tita A, nandyan po ba si Andrea? Sumagot naman ang ginang na nagbukas ng gate. Maganda ito at mukhang nasa 40s na. Oo, nandito siya. Nasa taas. Napakunot na si Tiago at bumulong-bulong habang nakatanaw. Ano? May manliligaw pang babae na yan. Nagpapaligaw pa rin pagkatapos mamatay ng kapatid ko. Makalipas ang ilang sandali, nawala sa may bintana si Andrea. Mukhang pababa na ng hagdan ang babaeng nasa ikalawang palapag. Hindi na niya hinintay pa. Pakiramdam ni Tiago ay wala siyang karapatang panoorin ang susunod na mangyayari. At higit sa lahat, hindi niya maintindihan kung bakit lalo siyang nainis. Mabilis niyang pinaandar ang motor. Habang papalayo si Tiago sa bahay ng mga agwas, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang larawan ng babaeng nakangiti sa bintana. Nakakainis. Matinik naman palang ganda ng babaeng yun. Kung si James nagpadala ron, pwede ako hindi. Pero kaya ba talagang iwasan ni Tiago ang ganong ganda kung unang beses pa lang niyang makita, tinamaan na siya kaagad. Nang makabalik sa transient house na tinutuluyan, kumain na lang siya ng hapunan. Nag-shower pagkatapos ay natulog. Sa sobrang sarap ng tulog, nahulog pa si Tiago sa isang panaginip. Hindi. Mahina ang bulong ni Tiago habang unti-unti siyang lumalapit sa babaeng nakatayo sa gitna ng maputing buhangin. Wala siyang marinig, kundi ang marahang hampas ng alon sa dalampasigan. Nakangiti sa kanya si Andrea Aguas. Mahaba ang buhok nito na nililipad ng hangin, habang ang laylayan ng simpleng bestida ay sumasabay sa malamig na simoy ng dagat. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila mas maliwanag ang babae kaysa sa buong paligid. Para bang lahat ng liwanag ng buwan ay doon lamang bumabagsak. Captain! Malambing nitong tawag sa kanya. Halika na. Umawang ang bibig ni Tiago. Inilahad nito ang kamay.
Bakit ang seryoso mo? Pumunta ka rito para sa akin, hindi ba? Halika, magpahinga tayong dalawa. Saka bakit ka nakasimangot? Ngumiti ka naman? Hindi sumagot si Tiago. Hindi niya maintindihan kung bakit napakadali niyang kalimutan ang dahilan ng pagpunta niya sa isla. Unti-unting lumapit si Andrea. Napakabango nito. Amoy bulaklak na may halong simoy ng dagat. Pakiramdam niya ay unti-unting bumibigat ang kanyang katawan habang hindi niya maialis ang tingin sa babae. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Tanong niya rito. Napangiti palalo ang dalaga. Hindi ba ako maalis sa isipan mo? Unti-unti nitong inilapit ang mukha. Hindi na malaya ni Tiago, nakusa rin pala siyang yumuyuko. Halos magdikit na ang kanilang mga labi. At sa mismong sandaling yon, nagising na lang si Tiago. Bigla siyang napabangon sa kama at mabilis ang paghinga. Ano ba yun? Ramdam niya ang malamig na pawis na bumalot sa kanyang noo at batok. Anong klaseng panaginip yun? Bakit ko siya biglang napanaginipan? Napatingin siya sa labas. Naroon pa rin ang mahinang liwanag ng madaling araw na pumapasok sa bintana. Napahawak siya sa mukha. Walang hiya ka, Andrea Aguas. Hanggang panaginip, hindi mo ko tinatantanan. Napailing si Tiago. Hindi siya makapaniwala. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nanaginip ng ganoon na tungkol sa isang babae. Hindi siya madaling natatangay ng emosyon, lalo na ang magpalalim ng atraksyon. Marami na siyang nakilalang babae noon. May mga nagtangkang maging seryoso sa kanya. May mga umamin ng nararamdaman, pero ni minsan wala siyang napanaginipan. Bakit ngayon? At bakit si Andrea pa? Napabuntong hininga siya. Nagiging katawa-tawa ka na, Tiago. Ano, pinagnanasaan mong babae na yun? Huwag mong kalimutan na sinaktan nun ng kapatid mo. Buong maghapon ay sinubukan niyang ilihis ang isip. Maaga siyang sumama sa isang snorkeling tour. Habang lumalangoy sa malinaw na tubig, pilit niyang pinupuno ng ganda ng karagatan ang isip niya. Doon ka sa parteng yun, Kapitan. Maganda ang mga korales doon. Sambit ni Mang Ruben sa kanya. Ngunit sa tuwing sasagi ang isip ni Tiago sa katahimikan ng ilalim ng dagat, kusang bumabalik ang mukha ni Andrea. Napailing siya habang umaahon. Imposible. Bakit parang inengkanto ako ng babaeng yun? Pagkatapos ng snorkeling, sumama naman siya sa island hopping. Naglibot siya sa karating isla. Ngunit sa bawat pagkakataon na may makikita siyang babaeng mahaba ang buhok, kusa niyang naaalala si Andrea. Unti-unti na siyang naiinis. Hindi niya gusto ang nangyayari. Bilang isang Air Force captain, ilang taon niyang sinanay ang isip upang manatiling kalmado sa gitna ng panganib. Nakapagdesisyon siya sa gitna ng putukan. Nakontrol niya ang emosyon habang nasa operasyon. Pero ngayon, isang babaeng halos hindi niya kilala ang gumugulo sa isip niya. Ano ba namang klase ang babae na yun? Anong ginagawa niya sa akin? Marunong yatang manggayumang babae na yun eh. Hindi ako magiging katulad ni James. Hindi ako mahuhumaling. Hindi ako napunta rito para umibig. Kadiring pagmamahal na yan. Hindi ko nga siya tipo eh. Paulit-ulit niya yung sinabi sa sarili. Ngunit habang lalo niya yung inuulit, lalo niyang nararamdaman na parang hindi siya pinapakinggan ng sariling puso. Pagsapit ng hapon, nagpasya siyang maligo sa tabing dagat. Nang mapagod, naglakad-lakad na lang. Swimming trunks lamang ang suot niya habang may tuwalyang nakapatong sa balikat. Habang naglalakad sa may pampang, napansin niyang may ilang taong nagtitinda ng mga lokal na produkto. Bili na po kayo nitong mga langis ko at mga pabango. Organic ang mga yan. Boses yon ng isang dalaga. Agad siyang napalingon at bigla siyang natigilan nang makita si Andrea. Simple lamang ang suot nitong damit. May dala itong isang malaking basket. Sa loob ay may iba't ibang garapon na may mga likidong iba-iba ang kulay. Hindi niya alam kung langis ba yon, halamang gamot, pabango o kung ano paman. Anong mga tinitinda niya? Ano yun? Mga gayuma? Ngumisi si Tiago at tumitig dito. Pero nawala ang ngisi niya nang mapatingin din si Andrea. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Parang saglit na tumigil ang paligid. Napansin niyang bahagyang umawang ang labi ng dalaga. Tila nagulat din ito pagkatapos ay mabilis itong umiwas ng tingin.
Napataas ang kilay ni Tiago. Bakit parang nagulat siya sa akin? Hindi rin niya maintindihan. Hindi naman sila magkakilala. Ngunit tila pareho silang natigilan sa simpleng pagtatama ng kanilang mga mata. Bago pa siya makapag-isip, tumalikod na si Andrea at ipinagpatuloy ang pagtitinda. Samantalang si Tiago ay nanatiling nakatayo. Lalong sumasakit ang ulo ko sa babae na yun. Kinagabihan, tahimik na ang buong isla. Halos wala ng tao sa labas. Marami na ang nagpapahinga sa loob ng kanilang mga bahay. Ang tanging maririnig ay ang alon at huni ng mga kuliglig. Wala akong gagawin. Boring. Lumabas si Tiago mula sa transient house. Parang timang na kinukumbinse ang sarili. Lalabas ako hindi para makitang babaeng yun. Suot niya ang manipis na jacket habang hawak ang susi ng motor. Mag-iikot lang ako. Pinaandar niya ang motor at dahan-dahang binaybay ang makikitid na kalsada. Malamig ang hangin ngunit wala siyang pakialam. Ilang minuto ang lumipas, narating niya ang kaling papunta sa bahay ng mga agwas. Bigla siyang natigilan. Anong ginagawa ko rito? Napailing si Tiago. Parang timang. Para siyang binatilyong gustong sumilip sa bahay ng babaeng nagugustuhan. Paulit-ulit niyang minumura ang sarili. Uy, Tiago! Hindi ganitong ugali mo. Hindi ka ganitong klase ng lalaki. Inis siyang napabuntong hininga. Pinatay niya ang makina ng motor. Pagkatapos ay dahan-dahan niya na lamang yung itinulak upang hindi makagawa ng ingay. Huminto siya sa tapat ng lumang bahay. Tahimik at sarado na ang mga bintana. Ngunit mula sa isang gilid sa ikalawang palapag, may mahinang liwanag na tumatagos. Napatingala siya. Kinakausap na naman ang sarili. Ano bang hinihintay mo? Magbukas ang bintana ng babae na yon at tanawin mo. Tiago, siraulo ka na. Habang nakatingin siya sa bintana, bigla niyang napansin ang isang anino. May taong gumagalaw sa loob. Naningkit ang kanyang mga mata. Parang may maraming kandilang nakasindi. Saad ni Tiago at mas tumitig pa sa kwarto ni Andrea. Tahimik niyang pinagmamasdan ang silhouette nito. Hindi niya maaninag ang mukha. Ngunit tila may ipinapahid si Andrea sa may tiyan nito. Napakunot ang noo niya. Anong ginagawa niya? Ilang sandali pa, biglang nawala ang anino ni Andrea. Napaatras siya ng bahagya. Makalipas ang ilang minuto, muli itong lumitaw. Ngunit sa pagkakataong yon, parang may dalawang malalaking pakpak na nakaangat sa likuran ng anino. Unti-unti pa yung gumagalaw. Nanigas si Tiago. Ano yan? Bakit parang may pakpak ang babae na yan? Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Sa liwanag ng mga kandila. Sa kakaibang anyo ng anino. Hindi niya agad mahanap ang paliwanag. Ano yan, manananggal? Mahina niyang bulong. Bago pa siya makalapit o makapag-isip pa, biglang tumahol ang isang aso sa di kalayuan. Napatalon siya sa gulat. Kasunod nun ay isa-isang namatay ang mga ilaw sa bintana. Lalong lumalim ang dilim. Wala na siyang makita. Ano yun? Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis siyang sumakay sa motor. Pinaandar yon at halos nagmamadaling umalis sa lugar. Habang binabaybay niya ang madilim na kalsada, hindi niya mapigilang mapailing sa sarili. Sundalo ka! Tapos natakot ka sa manananggal na yon? Saka totoo ba yun? Bakit ba kasi may pakpak? At ano yung pinahid niya sa tiyan niya? Ano, mapuputol na ba yung katawan niya? Ano, lengthwise ba o crosswise? Napailing siya at mas pinabilis ang takbo ng motor. Hindi naman siya naniniwala sa manananggal. Pero baka mamaya, may humahabol na pala sa kanya na kalahati ng katawan at may mga pakpak. Hindi, imposible. Mahinang bulong ni Tiago habang nakaupo sa gilid ng kama ng transient house. Mula nang makabalik siya ay hindi na siya muling nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang aninong nakita niya sa bintana ng bahay ng mga agwas. Napahawak siya sa noo. Pakiramdam niya, siya mismo ang nababaliw. Bakit naman magiging manananggal? Kung ganun kagandang mukha, kung ganun kaamo ang itsura, walang saysa yun. Hindi totoo ang manananggal. Pero ang weird niya rin kasi. Simula nang makita ko siya, hindi ko na nakalimutan. Napapanaginipan ko pa. Baka nga marunong manggayumang babae na yun. Kaya siguro nahulog din ang kapatid ko sa kanya. Napabuntong hininga si Tiago. Mas lalo siyang nainis nang maalala si James.
Kung si Andrea nga lang ang dahilan kung bakit paulit-ulit na bumalik ang kapatid niya sa isla, gusto niya itong harapin. Hindi man niya masisi ng lubusan ang babae sa aksidente. Naghahanap pa rin ang puso niya ng taong pagbubuhusan ng galit. Bahala ka, mahina niyang sabi. Manananggal ka man o hindi, mananagot ka pa rin sa ginawa mo sa kapatid ko. Kinabukasan, nagising siya sa ingay ng mga tao sa labas. Lumabas siya sa balkonahe at napansin niyang may parada pala. Maraming may hawak na timba at tabo. Napansin ni Mang Ruben na nakatanaw siya. Captain, pista po ngayon. Kapistahan ni San Juan, kaya mamaya maghanda na kayo. May basaan. Napangiti na lamang si Tiago. Hindi pa man nagtatagal ay nagsisimula na ngang magbasaan ang mga tao. May mga batang tumatakbo at matatandang nagtatawanan. May mga turistang nagugulat kapag nababasa. Hindi niya maiwasang mapangiti. Habang naglalakad siya sa gitna ng kasiyahan, bigla niyang nakita ang isang pamilyar na itsura. Nakita niya si Andrea habang parang bumabagal ang buhos ng tubig mula sa hose. Umawang ang kanyang bibig. Yun na naman siya. Sobrang nakukuha ng ganda ni Andrea. Napakagat si Tiago sa labi. Wala eh. Ang ganda talaga. Kung manananggal nga yan, bakit parang ang ganda naman? Hindi niya namalayan. Matagal na pala siyang nakatingin. Maya-maya, may dalawang binatang lumapit kay Andrea. Sa una ay mukhang maayos ang usapan. Ngunit ilang sandali lamang ay nagtaasan na ng boses ang dalawa. Ako ang nauna. Mukhang sinungaling. Matagal na ako nanliligaw. Sigaw ng lalaki, kaya napatingin ang ibang malapit. Pero ayaw din magpatalo ng isang binata. At ano naman, huwag kang umasta na parang boyfriend ka na. Gusto ko rin manligaw kay Andrea kaya ayusin mong sarili mo. Hindi yung parang teritoryo mo na. Ano ba? Tama na nga. Huwag kayong mag-away. Saway ni Andrea sa mga ito. Bago pa man makapag-react ang iba, bigla na lamang nagsuntukan ng dalawa. Nagkagulo sa paligid. May mga taong sumisigaw at mga batang mabilis na umiwas. Napailing si Tiago. Nakakatawa. Nag-aaway para sa isang babae lang. Hindi niya trabaho ang mamagitan sa mga personal na away. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang napatingin si Andrea sa kanya. Hoy, ano? Tatayo ka lang dyan? Pakitulong naman. Ikaw lang ang mukhang kayang umawat. Tulungan mo kami. Napabuntong hininga siya. Ayaw niya sanang makialam. Mabagal siyang lumapit at binalya ang dalawa. Tama na yan! Sasapakpasan ang isa. Pero mabilis niyang inikot ang kamay nito papunta sa likod. Sabing tama na eh. Aray, bitawan mo ako! Reklamo ng manliligaw ni Andrea. Naiinis niya itong binitiwan. Kung gusto niyo mag-away, wag dito. Pista ngayon, maraming bata. Mag-isip naman kayo. Tahimik na napayuko ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang mga barangay tanod. Sige, kami na ang bahala rito. Tumango si Tiago. Pag-alis ng mga tanod kasama ang dalawang lalaki. Hindi niya mapigilang matawa. Bakit ka natatawa? Biglang tanong ni Andrea at halatang iritable. Ikaw yung turista sa transient house ni Mang Ruben, hindi ba? Ngumisi si Tiago. Interesado ka sa akin? Suminghap si Andrea at agad na tumanggi. Anong pinagsasasabi mo? Malamang matagal ka na rito. Napapansin kita. Mga chismoso at chismosang mga tao rito. Saka bakit ka tumatawa? Medyo nakakainsulto ka ha? May nag-away na nga. Na ikaw naman ang dahilan. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Kahit basang-basa, sobrang nakakaakit pa rin ang itsura. Napalunok siya at biglang umiwas ng tingin. Ikaw ang nagdala ng gulo. Kasi ikaw naman ang dahilan kung bakit nagsapa ka ng dalawa na yon. Ano? Pinagsasabay mong manligaw? Napakunot noo si Andrea. Wala akong gusto sa mga yon. Binastad ko na pero ayaw pa rin tumigil. Saka bakit kasalanan ko pa? Nahihirapan ako. Paulit-ulit na lang silang bumabalik. Sobrang kulit na manligaw. At ako, hindi ko kasalanan kung sabay silang nanliligaw. Bahagyang natawa ng mapanuya si Tiago. Ganyan mo siguro binabaliw ang mga manliligaw mo. Huwag kang tumawa. Napatingin si Andrea sa mga labi niya. Nakaka-overthink yung tawa mo. Iniinsulto mo ba ako? Bakit ganyan ka? Saka kung tumingin ka, parang ang baba ng tingin mo sa akin. Hindi naman tayo magkakilala. Nakaka-insulto ka ah. Nakipagtitigan siya rito. Galit siya dapat. Pero bakit may tuwa sa kanya na makita itong naaasar at napipikon ng ganoon? Hindi nila alam.
Bahagya siyang tumigil at tiningnan ang tiyan nitong labas sa crop top na suot. Na mananggal ka. Suminghap si Andrea. Ano? Anong manananggal? Anong sinasabi mo? Ngunit tumalikod na si Tiago. Naglakad siyang palayo na tila walang nangyari. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa niya nang marinig niyang humahabol ito. Hoy! Teka nga! Saglit! Anong sinasabi mo? Lumingon siya at napangisi nang makita si Andrea. Huminto ito sa harapan niya at bahagya pang hinihingal. Bakit mo sinabi yon? Bakit manananggal ang tawag mo sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo? Baliw ka ba? Tahimik lamang siyang nakatingin sa tuwing nagtutugma ang kanilang mga mata. Pakiramdam niya ay gusto niyang matawa at mainis ng sabay. Sa halip na seryosong sumagot, napailing na lang siya. Kasi manananggal ka. Kapag gabi, nagpapahid ka ng langis at tinutubuan ng pakpak. Umawang ang bibig ni Andrea. Hindi kita maintindihan. Anong manananggal? Teka! Bigla itong naningkit ang mga mata. Huwag mong sabihin, nasa bahay ka namin kagabi? Ikaw ba yung nakamotor sa tapat ng bahay namin na bigla na lang nagpaharurot? Natigilan si Tiago. Hindi siya nakasagot. Napahawak si Andrea sa noo. Pagkatapos ay bigla itong humagalpak ng tawa. Napakunot noo tuloy si Tiago. Bakit ka tumatawa? Habang pinupunasan ni Andrea ang luha sa gilid ng mata nito, pilit nitong pinakalma ang sarili. Nako, akala mo ba manananggal ako? Loko ka ba? Sabi ni Mang Ruben, sundalo ka sa himpapawid. Bakit naniniwala ka sa mga ganyan? Talagang naniwala ka na manananggal ako? Inis na inis si Tiago habang pinagmamasdan ang tawa nito. Ano yung nakita ko? May pakpak. Ang kwarto mo, maraming kandila. May kung anong pinapahid ka sa tiyan mo. Napailing si Andrea. Gwapo ka sana. Kaya lang naninilip ka. Hindi ako naninilip. Nasira ng motor ko sa mismong tapat ng bahay nyo. Nakita ko ang anino mo. Naningkit na naman ang mga mata ni Andrea at humakbang papalapit. Costume yon. Ginagawan ko ng fairy costume ang pamangkin ko. May school activity kasi. Yun ang pakpak na nakita mo. Tapos yung pinapahid ko, body glitter. Kasi tinuturuan ko paano ilalagay. Nanlaki ang mga mata ni Tiago. Nanahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay napakamot siya sa batok. Napailing si Andrea habang natatawa pa rin. Ganyan ka pala. Captain ka pa naman. Naniniwala ka sa manananggal? Akala mo talaga manananggal ako? Bahagyang uminit ang mukha niya sa hiya. Ngunit dahil ayaw niyang magpatalo, muli siyang nagsalita. Hindi pa rin ako kumbinsido. Ang tawa mo parang pang manananggal. Itong pusod mo rin. Napatingin si Andrea sa suot nitong crop top. Ano namang problema sa damit ko? Baka kaya ganyan ang damit mo para madaling maputol kapag lilipad ka na. Halos mapaupo si Andrea sa kakatawa. Habang pinagmamasdan niya ito, unti-unti ring napawi ang inis niya. Hindi na malaya ni Tiago na napapangiti na rin pala siya. Hanggang sa tuluyan na siyang natawa. Ilang sandali silang parehong nagtatawanan sa gitna ng kalsada. Parang matagal nang magkakilala. Nang humupa ang tawanan, marahang tinapik ni Andrea ang dibdib niya. Huwag kang praning. Halika, kumain ka sa bahay. Pista ngayon, maraming pagkain. Nagluto kami ni Tita A. Napatingin siya sa kamay nito na bahagyang dumampi sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi siya nainis. Agad niyang sinaway ang sarili. Hindi. Nandoon siya para kay James. Hindi para mahumaling din sa babaeng bumigo sa kanyang kapatid. Sige. Sana walang lamang loob ng biktima mo kagabi Biro pa ni Tiago. Para makahanap ng way upang maging malapit sila sa isa't isa. Sira ulo. Ewan ko sa'yo. Alam mo na bang pangalan ko? Andrea ang pangalan ko. Andrea Aguas. Ikaw? Tumaas ang kanyang mga kilay. Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Bahagyang natawa si Andrea. Okay, Captain Tiago. Hanggang doon lang? Inilahad niya ang kamay. Tiago Salazar. Huwag na Captain. Tiago na lang. Habang naglalakad sila pabalik sa direksyon ng bahay ng mga Aguas, tahimik siyang napatingin sa likod ni Andrea. Bigla siyang nakaramdam ng guilt nang maalala si James. Hindi dapat siya nakikipagtawanan ng ganoon sa babaeng nanakit sa kanyang kapatid. Kaya ngayon,
May isa ng bagong ideyang unti-unting nabubuo sa isip niya. Kung totoo ngang paulit-ulit nitong tinanggihan ng kapatid niya, kung totoo ngang maraming pinapaikot si Andrea, baka yun na ang pagkakataon. Hindi siya mangmang para hindi maramdaman na tipo siya ni Andrea Aguas. Kaya ipaparamdam niya rito ang sakit na naranasan ni James. Makikipaglapit siya. Palalabasin niyang seryoso siya. At kapag nahulog na ito sa patibong niya, doon niya ito iiwan. Madali lang para sa kanya, lalo pa at hindi naman talaga siya seryoso sa pakikipagrelasyon. Halika na, Captain! Ngumiti si Andrea habang bahagyang inuunahan siyang pumasok sa bakuran ng bahay ng mga ito. Marami pang pagkain. Huwag kang mahiya. Pista ngayon. Lahat ng dumarating, pinapakain. Tahimik na tumango si Tiago. Hindi niya inaasahang ganun kadali siyang maanyayahan sa loob ng bahay ng babaeng pakay niya. Pagpasok niya sa bahay, bumungad ang masayang ingay ng mga taong nagkukwentuhan at nagtatawanan. Kumakain ang iba at may kanya-kanyang ginagawa. Andrea! Tawag ng isang babae. Napalingon siya sa babaeng lumabas mula sa kusina. May bisita ka pala. Napangiti si Andrea. Ate, ito si Captain. Turista rin pero sa transient house ni Mang Ruben tumutuloy. Tiago, si ate. Althea ang pangalan niya. Magalang na inabot ni Tiago ang kamay. Magandang hapon po. Welcome. Salamat sa pagpunta. Sana magustuhan mo ang handa. Huwag kang mahihiya. Kain lang ng kain. Maya-maya ay may dalawang batang lumapit. Tito Andrea, sino siya? Boyfriend mo po ba? Agad na napahalakhak si Andrea. Ano ba kayo? Bisita natin. Huwag kayong makulit. Nagkatinginan ang mga bata bago sabay nang umiti kay Tiago. Hello po! Napatawa rin siya. Hello, ako si Tiago. Anong pangalan niyo? Isa-isang nagpakilala ang mga bata bago mabilis ding tumakbo pabalik sa bakuran. Andrea, pakainin mo ng bisita mo. Saad ni Tita A. Sumagot naman si Andrea sa tita nito bago lumingon sa kanya. Siya naman si Tita A, kapangalan ko siya. Mary lang sa kanya. Kapatid siya ni Mama. Halos siya nang nagpalaki sa amin ni ate simula nang mamatay ang parents namin. Makalipas ang ilang sandali, magkatabi silang naupo sa mahabang mesa. Sunod-sunod ang inilalapag na pagkain. Kung ano-anong putahe na kinain na lang din ni Tiago. Habang kumakain, kusa na lamang nagsimula ang usapan sa pagitan nila ni Andrea. Captain, bakit parang seryoso ka palagi? Napatingin siya kay Andrea. Hindi naman, ganito lang talaga ako. Nasanay na sa trabaho. Tumango ito habang umunguya. Pero mas bagay sa'yo kapag nakangiti. Mukha ka kasing masungit. Kapag hindi ka nakangiti, nakakatakot ang itsura mo. Parang leon sa gubat na naghahanap ng kakainin. Kaya ngumiti ka minsan, hindi naman bawal. Bahagya siyang napangiti. Okay na ba? Tinuro ni Andrea ang labi niya. Ayan, mas bagay. Napailing na lang siya. Gayunpaman, naalala niya na naman na ito ang babaeng nagpaikot sa damdamin at isipan ng kanyang kapatid. Bakit wala kang sinasagot sa mga mandiligaw mo? Bigla niyang tanong rito. Hindi man lang nag-isip si Andrea. Tumawa muna ito bago sumagot. Huwag mo akong i-judge ha. Hindi naman ako judgmental pero ayoko sa pangit. Ang akin kung may pagpipilian naman, bakit ako pipili ng hindi ko gusto? Napailing si Tiago at bahagyang natawa. Parang judgmental pa rin. Umamin naman agad si Andrea. Oo, siguro nga. Pero gusto kong maging totoo. Hindi ko kayang magsinungaling. Lahat naman tayo may preference. Bakit ikaw? Pumapatol ka ba sa pangit? Sa hulma mo, imposibleng pumatol ka sa pangit. Saka prangka akong tao. Sabihin na nating beauty is subjective at ganun ang opinion ko sa mga bagay na ganun. Sa kayong dalawang nag-away kanina, mga pangit na nga, medyo iba pa rin ang ugali. Kaya kahit may pera pang mga yon, ekis talaga sa akin. Hindi agad siya nakasagot. May punto naman ito. May sarili nga siyang opinion sa mga ganong klaseng bagay. Pero para sa kanya, masyado itong derechahan. Kaya pala marami ka nang pinaiyak? Biro ni Tiago pero may tagong inis. Napatawa si Andrea. Hindi naman. Kasalanan ko ba yon? Hindi ko naman sila pinapaasa. Kapag ayoko, sinasabi ko agad. Hindi ko sila pinaghihintay. Naalala niya si James. Paulit-ulit na bumabalik. Paulit-ulit ding nabibigo.
Kung ganun magsalita si Andrea, baka nga malinaw nitong tinanggihan ng kapatid niya noon. Pero bakit hindi tumigil si James? Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. May binastad ka na bang gwapo? Napangiti si Andrea. Oo naman, anong tingin mo sa akin? Lapitin ng mga pangit lang? Bakit? Sumubo ulit ito ng pagkain. Hindi ko gustong ugali. Wala naman kasi akong problema sa mga pangit. Kaya naman ma-improve yun basta may pera. Ang akin lang kung pangit ka na nga sa panlabas, pangit ka pa sa panloob, hindi ako magtsatsaga. Lugi ako ron pagkatapos manloloko pa. Yung mga nanligaw sa akin ng mga gwapo, type ko naman in terms of physical, pero kapag nayabangan ako at ibang ugali, ayoko na talaga. Walang perpektong tao, alam ko yon. Hindi ako naghahanap ng perfect package. Pero kapag nagmahal ako, all in kasi ako. Ang ganda-ganda ko pa. Kung pipili man ako, gusto kong piliin ang taong kaya kong panindigan. Yung huli na talaga at talagang gustong-gusto ko. Tahimik na nakinig si Tiago, pero humigpit ang hawak niya sa mga kobyertos. Lalo lang siyang nainis para kay James. Sa isip niya, napakahusay sigurong magsalita ni Andrea. Napakadali nitong kumbinsihin ang mga lalaki. Napakadali nitong magbigay ng pag-asa kahit hindi naman sigurado. Lumipas ang mga araw. Mas madalas na siyang dumaan sa mga lugar kung nasaan si Andrea. Nalaman niya rin na may shop din pala ito sa bayan at binibisita nito every weekend. Unti-unti niyang nakikilala ang masayahing bahagi ni Andrea. Mahilig itong tumawa, mangasar, at halos lahat ng tao sa isla ay kilala ito. Sa kabilang banda, napansin niyang hindi rin ito pinipilit na magpanggap. Kapag may ayaw ito, sinasabi agad. Kapag may gusto, hindi rin ito itinatago. Andrea, kapag nanligaw ako sa'yo, papayagan mo ba? Bastard na ba ako agad? Malambing na tanong ni Tiago. Natigilan si Andrea. Ilang segundo itong nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umiti. Siyempre hindi. Hahayaan kitang manligaw. Ikaw pa lang ang papayagan kong manligaw sa akin ng formal. Sandali siyang nanahimik. Napatingin si Tiago ng mariin sa dalaga. Hindi niya inaasahan na ganoon kadali ang sagot nito. Bakit? Direkta niyang tanong. Bakit ako pa lang ang pinahihintulutan mo? Nahihiyang ngumiti si Andrea at nagpatuloy sa paglalakad. Ewan, type kita? Tapos sa totoo lang, sino bang hindi mapapatingin sa'yo? Hindi ka mukhang maasim. Gwapo ka. Ang laki ng katawan mo. Brusko. Pilotong sundalo ka pa. Pasok ka talaga sa ideal man ko. Napailing si Tiago habang napapangiti. Hindi niya inaasahang ganun kadiretso ang babae. Kung ibang tao siguro, baka nahiya na. Pero si Andrea, parang normal lamang sabihin ang nasa isip. Habang nakatingin siya rito, lihim siyang napangisi. Mukhang hindi magiging mahirap ang unang bahagi ng plano ni Tiago. Sa nakikita niya, malinaw na gusto rin siya ni Andrea. Ngunit sa kabila ng kumpiyansa niyang yon, parang maging siya ay nahuhulog na rin sa patibong. Huwag kang kabahan, bulong ni Tiago habang binubuksan ang pinto ng transient house. Natawa naman si Andrea na inaalalayan niyang pumasok. Nang tanggalin niya ang piring sa mga mata nito, napatakip agad sa bibig ang dalaga. Simple lang ang inihanda ko. Sana magustuhan mo. Wala akong alam sa romantic na ganito. Kaya huwag kang masyadong umasa. Napangiti si Andrea. Ang ganda kaya. Masaya na ako sa ganito. Ang mahalaga na isipan mo na isurprise ako sa ganitong klase ng date. Hindi ko naman kailangan ng mamahalin. Sapat ng effort mo, Tiago. Pinaghila niya ito ng upuan. Pagkatapos ay umupo na rin siya sa tapat nito. Sinalinan niya ng wine ang mga baso nila. Cheers! Sambit ni Tiago. Mas lalong napangiti ang dalaga. Cheers! Napatitig siya kay Andrea. Nakasuot ito ng simpleng kulay cream na dress na hanggang tuhod. May manipis na takong na sapatos at nakalugay ang mahaba nitong buhok. Sa ilalim ng ilaw ng balkonahe, tila mas maliwanag pa ang ngiti nito kaysa sa mga kandilang nakapatong sa mesa. Bakit ka nakatitig sa akin? Natatawang tanong ni Andrea. May dumi ba sa mukha ko? Napakurap si Tiago. Wala naman. Nagulat lang ako. Ang ganda mo lalo. Bahagyang namula ang pisngi ni Andrea. Wag mo na nga akong binubola. Napailing si Tiago.
Habang tumatagal ang kanyang panliligaw, mas nahihirapan siyang alalahanin na may dahilan siya kung bakit niya ito nilalapitan. Nagsimula na silang kumain. Paminsan-minsan ay nagtatawanan sila sa mga pinag-uusapan. "Bakit yan ang propesyon na pinili mo?" tanong ni Andrea. "Para makaalis sa amin. Hindi naging magandang buhay ko ron. Palagi akong minumura at sinasaktan ng sarili kong ama. Anak ako sa labas at hindi niya ako sinuportahan sa mga gusto ko. Kaya nagsikap ako para may mapatunayan. Pero wala na rin naman siya ngayon. Mga kapatid na lang ang meron ako. Kaso yung bunso, kabamatay lang dahil sa aksidente." Bumaha ang lungkot sa mukha ni Andrea. Hindi pala magandang nakaraan mo. Mahirap talaga kapag namatayan ng taong mahal sa buhay. Pagkatapos ng hapunan, lumipat sila sa sala ng transient house. Nanonood na lang sila ng movie at naupo sila sa iisang sofa. Sa una ay nakatuon ang pansin nila sa pelikula. Ngunit habang tumatagal ay mas madalas na silang nag-uusap kaysa manood. Habang tumatagal ang gabi, kusa lamang na nagtagpo ang kanilang mga mata. Marahang inabot ni Tiago ang kamay nito. "Kailan mo ba ako sasagutin?" Napalunok si Andrea. "Bakit? Naiinip ka na ba?" Hinaplos niya ang pang-ibabang labi nito. Di naman. Kaya ko maghintay. Kaya lang, ayokong umalis dito na hindi pa kita napapasagot. Malapit nang matapos ang leave ko. Kaya kailangan kong bumalik sa trabaho. Kapag bakasyon ulit, gusto kong dumiretso rito. Dito umuwi. Assurance na may babalikan ako at may naghihintay sa akin." Unti-unti siyang lumapit at ganoon din si Andrea. Hanggang sa nagtagpo na ang kanilang mga labi sa isang banayad at maikling halik. Nang maghiwalay sila, bahagyang napangiti ang dalaga. "Captain, hindi na kita paghihintayin. Sinasagot na kita." Napangiti ng matamis si Tiago. Muli siyang lumapit at hinalikan ng dalaga. Kasabay ng paglalim ng gabi, ang paglalim ng kanilang mga halik. Kinabukasan, unti-unting dumilat si Tiago dahil sa liwanag ng umaga. Naramdaman niya ang mahinang paghinga ng taong katabi niya. Marahan siyang lumingon at nakita niyang mahimbing nang natutulog si Andrea. Bahagyang nakatabing ang buhok nito sa mukha habang tinatamaan ng sinag ng araw mula sa bintana. Napabuntong hininga si Tiago. Ang ganda talaga. Matagal siyang napatitig. Magaan ang pakiramdam ni Tiago na makita itong katabi. Pero agad na nanikip ang kanyang dibdib nang maalala ang orihinal niyang plano. Nakuha niya na ang gusto niya. Kung susundin niya ang balak mula pa noong una, yun na ang simula ng paghihiganti. Iiwan niya ito. Ipaparamdam ang sakit na naranasan ni James. Ngunit sa halip na kasiyahan, kakaibang kirot ang naramdaman ni Tiago. "Bakit ganito? Bakit ang sakit?" Maya-maya'y nagmulat si Andrea. Nang makita siya, napangiti ito at agad na yumakap. "Good morning." Hinalikan niya ito sa noo. "Good morning. Gutom ka na?" Umiling ang dalaga. "Hindi pa. Mamaya na tayo bumangon. Yakap pa tayo, Tiago. Gusto kang init ng katawan mo." Mas lalo siyang nakaramdam ng guilt. Humigpit na lang ang yakap niya kay Andrea. Lumipas ang ilang araw. Patuloy siyang nakikipagkita rito. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang bumibigat ang konsensya niya. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Nasa pantalan silang dalawa. Mahigpit na hawak ni Andrea ang kanyang mga kamay. "Kailangan mo na talagang umalis?" Mahina nitong tanong. Tumango si Tiago. "Oo, kailangan kong bumalik sa trabaho." "Kailan ka ulit babalik dito?" Napaiwas siya ng tingin. "Kapag nakakuha ulit ako ng leave. Hindi ko pa alam kung kailan. Abisuhan naman kita. Palagi akong tatawag sa'yo." Tumango si Andrea. "Okay, basta tumawag ka palagi ha. Maghihintay ako. Bumalik ka rito. Naghihintay ang girlfriend mo." Pakiramdam ni Tiago ay lalo siyang sinasakal ng sariling konsensya. Pinilit niyang ngumiti. "Babalik ako. Pangako, magtiwala ka lang. Mahigpit siyang niyakap ng dalaga. Marahan niya na lang ibinalik ang yakap. Ngunit habang nakatingin siya sa malawak na dagat matapos itong kumalas, alam niyang ang mga salitang binitiwan niya ay kasinungalingan. Ang plano niya'y umalis, bumalik sa dati niyang buhay, at hindi na muling magpakita sa islang yun.
Subalit habang papalayo ang ferry na kanyang sinakyan, parang may pinupunit sa kanyang kalooban. Kung paghihigante ang nais niya, bakit parang siya ang unang nawalan ng kapayapaan? Lumipas ang mga linggo. Hindi na muling tumunog ang cellphone niya na ang dahilan ay si Andrea. Bago pa man ito makapagpadala ng panibagong chat, agad niya na itong bilinak sa kanya. Tahimik na nakaupo si Tiago sa Air Force Headquarters habang nakatingin sa monitor. Nakatambak ang mga mission reports sa kanyang mesa. Ngunit ilang beses na siyang napapatigil sa pagbabasa. Sa bawat sandaling nananahimik ang paligid, tila may boses na bumabalik sa kanyang alaala. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. "Huwag mo nang isipin pang babaeng yun." "Captain!" Tawag sa kanya ng isang officer. "Nasa conference room na po si General." Tumango siya at tumayo na. Pilit isinantabi ang lahat ng iniisip. Naging sunod-sunod ang kanilang mga misyon. Abalang bawat araw para kay Tiago. Ngunit sa tuwing sasapit ang gabi at wala na siyang ginagawa, kusang bumabalik ang mukha ni Andrea. "Bakit ba?" Mahina niyang bulong. "Bakit hindi kita makalimutan? Ito naman ang gusto ko. Napaghiganti ko na si James. Bakit nahihirapan ako ngayon?" Hindi lamang sa pagising niya bumabalik si Andrea, pati sa kanyang panaginip, paulit-ulit na lang. Nakaka-frustrate na. Gusto na lang sa ni Tiago ang sarili. Makalipas ang ilang buwan, muli siyang nagkaroon ng leave. Noon, alam niya na ang gagawin. Lalabas, iinom, makikipagkita sa mga dati niyang nakakasama. Makikipag one-night stand sa kung sino kapag nasa mood. Kulang lang to sa init. Minumura na naman ni Tiago ang sarili. Si Andrea ang huli ko, kaya iniisip ko na lang palagi." Sinubukan niyang gawin muli ang nakasanayan. Nagpunta siya sa isang bar. Nang may lumapit na babae, sinubukan niyang i-entertain. "Hi, gusto mong sumayaw?" Nilagok ni Tiago ang alak at nagpahila sa babae. Sumayaw sila roon sa dance floor. Mga ganoong babae ang tipo niya. Pinipilit niyang sarili na mag-enjoy. Pero habang sumasayaw sa harap niya, iniisip niyang si Andrea yon. At nang humarap ang dalaga, natigilan siya ng mukha ni Andrea ang nakikita niya. "Check-in tayo sa hotel?" Bulong ng babae sa kanya at humalik pa sa kanyang tenga. "Hindi ko na kaya. Gusto ko na." Pero sa halip na magpadala, naitulak niya ito bigla. "Sorry, wala ako sa mood." "Aha? Akala ko gusto mo." Dali-dali na siyang umalis. Natatakot na si Tiago. Hindi niya maintindihan kung bakit paulit-ulit sa isip niya si Andrea. Habang tumatagal, pakiramdam niya'y mababaliw na siya. Pero mataas pa rin ang kanyang pride. Hindi pwedeng mahumaling din siya kay Andrea. Hanggang sa isang misyon ang magpapabago sa lahat. Malakas ang hangin at mababa ang ulap. Tahimik ang radyo sa loob ng ilang segundo bago muling nagkaroon ng sunod-sunod na utos. "Captain Salazar, watch your left. May problema tayo." Mahigpit ang kapit niya sa controls. Sunod-sunod ang babala sa kanya. May tumama sa fighter jet na kinokontrol niya. Naramdaman ni Tiago ang malakas na pagyanig. Kaya pa niyang kontrolin noong una. Ngunit ilang segundo lamang, isa na namang malakas na pagyanig ang tumama. Pagbagsak ng jet nila at nang bumulusok, unti-unting nanlabo ang kanyang paningin. May mga naririnig siya sa radyo pero nanghihina na siya. At sa lahat ng yon, wala siyang ibang maisip kundi ang kagustuhang makita si Andrea. Andrea!" Mahina niyang bulong. Hindi niya namalayan, may luhang tumulo sa kanya. Kasi sa unang pagkakataon, inamin na ni Tiago sa sarili. Mahal niya na si Andrea. Ilang linggo matapos ang aksidente at makarecover, hindi na siya nagdalawang isip. Bumalik siya sa isla. Pagdating sa bahay ng mga agwas, nakita niya si Andrea sa bakuran. Pag-angat pa lamang ng tingin nito ay nagbago na ang ekspresyon. "Andrea!" Nagsusumamo niyang tawag. "Anong ginagawa mo rito?" Dahan-dahan itong lumapit. Nangilid ang mga luha ni Tiago. "Andrea, miss na kita. I'm sorry." Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Nanatili siyang nakayuko at napapikit na lang. Deserve niya naman yon. "Bakit ka nandito?" Galit na galit ang boses ni Andrea. "Umalis ka na! Wala kang karapatang bumalik! Huwag na huwag ka na magpapakita pa sa akin ulit!"
Umawang ang bibig niya at may luha na sa mga matang tiningnan ang dalaga. Andrea, sorry, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Napuno ng luha ang mga mata ni Andrea. Alam mo ba kung gaano ko naghintay? Araw-araw. Kaaalis mo lang ng isla, hindi na kita makontak. Nakakagalit. Nagpauto ako sa'yo. Katawan ko lang pala ang habol mo. Sinubukang hawakan ni Tiago ang dalaga. Hindi, please, makinig ka muna. Lahat ng ginawa ko, mali. Sobrang mali. Tumalikod si Andrea sa kanya. Wala na akong gustong marinig. Huwag ka nang bumalik. Hinawakan nito ang gate upang isara. Ngunit bago pa tuluyang magsara, nagsalita na ulit si Tiago. Nagawa ko yan dahil gusto kong gumante. Natigilan si Andrea. Ano? Ano na namang sinasabi mo? Anong gante? Kapal ang mukha mo. Iniwan mo ako, pinaasa mo ako, tapos ngayon babalik ka rito na parang wala lang? Bumagsak ang mga luha ni Tiago. Naghiganti ako dahil sa kapatid kong si James. Nanligaw siya sa'yo, hindi ba? Pero palagi mong binigo. Paulit-ulit siyang bumalik sa isla hanggang sa namatay siya. Naghahanap ako ng masisisi pero alam ko naman talaga na hindi mo kasalanan yun. Kapatid mo si James? Gulat na tanong ni Andrea. Marahang tumango si Tiago habang umiiyak. Oo, kapatid ko siya. Kaya gusto ko nang maibalik sa'yo ang sakit na pinaramdam mo. Kasi pakiramdam ko, pinaikot mo lang ang kapatid ko. Bago pa makapagsalita si Andrea, may malakas na kalabog silang narinig. Napalingon silang dalawa. Nabitiwan ni Tita A ang basket na dala nito. Nagkalat sa lupa ang mga gulay at prutas. Namumutla ang ginang habang nakatingin sa kanya. Anong sinabi mo? Patay na si James? Hindi maintindihan ni Tiago ang reaksyon nito. Napatingin siya kay Andrea. Ngunit mapait itong natawa habang bumabagsak ang mga luha. Unti-unti itong lumapit sa kanya at muli na naman siyang sinampal. Nakakahiya ka? Sundalo ka, hindi ba? Tapos hindi mo man lang inalam ang katotohanan. Tumingin ka lang, humusga ka na. Naguguluhan si Tiago. Anong sinasabi mo? Hindi ako ang niligawan ni James. Hindi ako, kundi si Tita A. Siyang nililigawan. Ano, akala mo ako ang nililigawan ng kapatid mo? Napapikit si Andrea at napahikbi na. Sabagay, magkapanghalan kami ni Tita A. Pero kahit na, bakit mo ako idadamay sa galit mo? At bakit idadamay mo si Tita A? Wala siyang kasalanan kung bakit namatay si James. Kasi ikaw na nga ang nagsabi. Aksidente ang lahat kaya bakit hahanap ka ng masisisi? Napaka-unreasonable mo. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Tiago. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Lahat pala ng galit, paghihiganti at paninisi sa maling tao niya na ibaling. Napailing siya ng paulit-ulit. Hindi, imposible. Malakas siyang sinapak ni Andrea sa dibdib. Nagkamali ka ng babaeng sinaktan. Napasigaw na lang siya nang talikuran siya ni Andrea. Hindi siya makapaniwalang nagkamali siya. Tiago, tawag sa kanya ni Tita A. Dahan-dahan itong lumapit habang hawak ang maliit na basket na muli nitong pinulot ang mga nahulog na gulay. Ang buong pangalan ko, Mary Andrea Aguas. Andrea Shane Aguas ang pamangkin ko. Parang may mabigat na bagay na muling dumagan sa dibdib niya. Hindi niya man lang naisip na maaring ito ang nililigawan ni James noon. Gayunpaman, hindi niya rin naman inaasahan na manliligaw ang kapatid niya sa mas matanda rito. Pamangkin ko lang si Andrea, mahinang dugtong ng ginang. Ikaw ba talaga ang kapatid ni James? Tumango siya. Opo, ako ang kuya niya. Napayuko si Andrea. Hindi ako natutuwa sa ginawa mo kay Andrea. Nasaktan mo ang pamangkin ko. Pero mas lalo akong nalungkot sa nalaman ko ngayon. Unti-unti itong napaluha. Hindi ko alam na patay na pala si James. Alam mo, hindi ko kailanman ginustong saktan ng kapatid mo. Paulit-ulit ko siyang tinanggihan dahil hindi talaga pwede. 25 taon ang tanda ko kay James. Kitang-kita naman yon. Pwede na niya akong maging nanay. Pero napakatigas ng ulo niya. Lagi niyang sinasabing wala siyang pakialam. Mahal niya raw ako. Napakabait niya. Magalang, masayahin at marunong rumespeto. Pero hindi ko talaga kayang suklian ang nararamdaman niya. Pasensya na ho. Mahinang sambit ni Tiago.
sa lahat ng ginawa ko. Tumango naman si Tita A. Hindi na natin mababago ang nangyari. Pero mahihilingin sana ako. Kapag may pagkakataon, gusto kong madalaw ang puntod ni James. Gusto kong makahingi ng tawad. Tumango agad si Tiago. Opo, isasama ko po kayo sa susunod kong uwi. Pero hindi po muna ngayon. Hindi ako aalis sa islang to hanggat hindi ako napapatawad ni Andrea at hindi siya kasama sa pag-uwi ko. Mataman siyang tiningnan ni Tita A. Kung ganon, patunayan mo. Madaling magpatawad ang pamangkin ko na yan. Malambot ang puso, kaya kaunting suyo lang. Alam kong bibigay agad. At yun na nga ang ginawa ni Tiago. Araw-araw siyang pumupunta sa bahay ng mga agwas. Hindi siya pinapansin ni Andrea, kaya tumutulong na lang siya sa mga gawain doon. Nagbubuhat ng sako ng bigas, nagbibilad ng palay, nagkukumpuni ng bakod, nag-aayos ng sirang bubong, nagdidilig ng mga halaman. Minsan ay siya pa nga ang namamalengke. Ngunit sa bawat pagkakataon, laging nakakunot noo si Andrea. Bakit nandito ka na naman? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang kulit mo. Umalis ka na nga. Ngumisi lang si Tiago. Hindi mo ako basta-basta mapapaalis. Hindi ako madaling sumuko. Napairap na lang si Andrea. Lumipas ang mga linggo, hindi pa rin sumusuko si Tiago. Hindi siya nagrereklamo. Sa bawat utos, isang bagay lang ang iniisip niya. Sige lang, pahirapan mo lang ako, Andrea. Kapag nakuha ulit kita, lagot ka sa akin. Tumaas ang kilay ng dalaga. At ako pa talagang malalagot. Ang kapal ng mukha mo, Tiago. Bilisan mo na dyan. Natawa na lang si Tiago. Isang hapon, habang nagkukumpuni siya ng bakod, lumapit ang dalagang kapitbahay na si Bebang. Tiago, pwede bang magpatulong? Medyo mabigat kasi itong dala ko. Sige. Tinulungan niya itong buhatin ang ilang kahon papunta sa kabilang bahay. Habang naglalakad sila, panay ang kwento ni Bebang. Tatagal ka pa ba rito? Oo. Hinaplos ni Bebang ang braso niya nang mailapag ang kahon. Salamat ha. Ang bait mo naman. Napangiti lamang si Tiago. Hindi niya napansin. May isang pares ng matang nakatingin sa kanila mula sa bakuran. Bakit ang saya mong kausap siya? Naiinis na tanong ni Andrea. Ayaw siyang papasukin sa kwarto niya. Napataas ang kilay ni Tiago. Sino? Huwag kang magkunwari. Sino pa? Di si Bebang. Hinahayaan mong landiin ka. Parang tuwang-tuwa ka pa. Bahagya siyang naaliw sa tono ni Andrea. Tinulungan ko lang. Tinulungan? Talaga? Parang ang saya-saya nyo. Hindi niya napigilang mapangiti. Nagsiselos ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Hindi. Huwag kang assuming. Tama na. Umalis ka na. Bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Tumalikod na ito. Ngunit mabilis niya itong hinabol. Andrea, huwag mo akong hawakan. Pero hindi siya nakinig. Marahan niyang hinawakan ang bewang at kamay nito. Patuloy namang nagpupumigla si Andrea. Tiago, ano ba? Umupo siya sa mahabang bangko na nasa ilalim ng puno ng mangga. Kinandong niya ang dalaga at pinilit pinakalma doon. Wala akong gusto sa ibang babae. Ikaw lang, bulong ni Tiago. Mas lalo siyang yumakap. Miss na miss niya na si Andrea. Ngunit hindi pa rin ito tumigil. Sinungaling ka? Nagawa mo nga akong iwan. Paano ka paniniwalaan? Kapag umalis ka ulit, hindi ka na naman babalik. Unti-unti nang napuno ng luha ang mga mata nito. Di ko nakakayanin ulit. Kaya kung inuuto mo na naman ako at paaasahin, ngayon pa lang, lumayas ka ng lalaki ka. Humagulgol na si Andrea. Bigla siyang hinampas sa balikat at halatang nanggigigil. Hinayaan naman ni Tiago na ilabas nito ang galit. Namumungay ang mga matang tinanggap niya ang lahat ng yon. Bakit mo ginawa yon? Mahal na mahal kita, Tiago. Sa'yo ko lang binigay ang sarili ko. Bakit mo ako sinaktan? Marahan niyang hinawakan ang mga kamay nito. Ako ang may kasalanan, pero mahal din kita. Hindi ko lang agad inamin. Galit ako pero ngayon, alam ko ng totoo. Napahikbi na si Andrea. Pero aalis ka rin naman eh. Kapag bumalik ka sa trabaho, wala na naman ako. Kakalimutan mo na naman ako. Sasagutin ko na lang ang isa sa mga manliligaw ko rito. Umiling si Tiago at mas humigpit ang yakap. Subukan mo at baka ako ang maging manananggal. Bibiktimahin ko ang mga pangit mong manliligaw. Naiiyak pa si Andrea, pero bigla itong natawa. Ewan ko sa'yo. Pinunasan niya ang mga luha ng babaeng mahal.
Uuwi ako pero hindi ako aalis sa isla hanggat hindi kita napapangasawa. Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Mahina siyang ngumiti. Kapag bumalik ako sa trabaho, gusto kong may uuwian akong asawa. Hindi na girlfriend, hindi na pangako lang. Asawa, Andrea. Para hindi ka na matakot at hindi magduda. Pakasalan mo ko ha? Pakasal na tayo. Niyakap siya ng dalaga at muli na namang umiyak. Napahalakhak na lang si Tiago. Katulad ng plano, nagpakasal na nga sila. Sinama niya rin ito sa probinsya niya. Pinakilala sa ate at mga pamangkin. Maging si Tita A, nakilala na rin ni Melody. Kung iisipin, parang si James ang naglapit sa inyong dalawa, ano? Sambit ni Melody habang nasa harap sila ng puntod. Akala ko ba ayaw mong mag-asawa? Napalingon siya sa kanyang asawa at pinapatahan ang tita nito. Wala eh. Nasungkit ako ng manananggal na yan. Gusto niyang tumira si Andrea sa bahay niya. Yun nga lang, dahil sa trabaho niya, mas gusto niyang sa isla pa rin ito manirahan para may kasama. Kaya kapag leave, sa isla na lang din siya umuuwi. Nasaan ka na? Ang tagal mo, yung anak mo lumagpas na. Sambit ni Andrea na may hawak na kamera. Hinalikan niya ang asawa. Pasensya na. Naiwan ako ng last trip ng ferry. Nasaan na ba siya? Nasa school, tapos na mag-majorette sa parada. Manood na lang tayo sa contests. Napangiti na lang siya at sinakay ang asawa sa motor. Sobrang simple lang ng buhay nila sa isla. Pero sa bawat pag-uwi, yun ang tahanan na pinananabikan ni Tiago. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng sakit ay kailangang tumbasan ng ganti at hindi lahat ng nakikita ay siyang tunay na nangyari. Bago manghusga, matutong umunawa at bago magparusa, piliing magtiwala. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.